Walong individual na mayroong arrest warrant dahil sa kasong may kaugnayan sa maanumalyang flood control projects, hawak na ng mga otoridad. 7 iba pang sangkot sa flood control anomaly na mayroong arrest warrant, kabilang na si Zaldico, pinasusuko na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. PM, nagbabalang may parusa sa sinumang magkakanlong sa mga ito. Idaraos na ang ika-2 trillion peso march sa November 30, all set na. Puwersa ng pulisya naghahanda na sa ipatutupad na seguridad. Wind signal number 1 nakataas sa ilang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao dahil sa bagyong Bervena. Biyahe sa ilang mga pantalan kansilado dahil sa banta ng masamang panahon. 2025 Miss Universe third runner-up Atisa Manalo, balik Pilipinas na mamayang gabi. At OPM power couples na sina Regine Velasquez, Ogie Alcacid, Jessa Zaragoza at Dingdong Avansado naghatid ng classic OPM hits sa idinaos na Sound in Our Sky concert kagabi sa Araneta Coliseum. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, November 24, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Hawak na ng mga otoridad ang 8 sa 16 na mga individual na umunay sangkot sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Hinimok naman ng Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang 8 iba pa na sumuko sa mga otoridad. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Leia Ilagan live. Leia, ano ang detalye nitong mga personalidad na sangkot sa flood control scandal na hawak na ng mga otoridad? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Sumuko nga sa Criminal Investigation and Detection Group si dating Lima Ropa DPWH Regional Director Gerald Pacanan at sinunda naman ito ng pagkaka-aresto din ng CIDG sa 6 na iba pa. Kinabibilangan ito, Ella, ni Jean Ryan Altea, ang dating Assistant Regional Director ng DPWH, Ruben Santos Jr., ang Assistant Director, Dominic Serrano, ang Chief Construction Division, Felizardo Casulo, Project Engineer 3, Juliet Cabungan Calvo, ang Material Engineer ng DPWH sa Mimaropa, at Lerma Caico, ang Accountant 4 ng Bidding and Awards Committee. Habang naaresto din, Ella, ng National Bureau of Investigation, ang OIC Chief ng Quality Assurance and Hydrology Division ng DPWH na si Dennis Abagon. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nagpapatuloy ang ginagawang paghahanap sa 8 iba pang akusado. Aniya, 4 sa mga ito ang natukoy na nakalabas na ng bansa, kung saan isa ang nasa New Zealand, isang nasa New York, at isang nasa Jordan na nakipag-ugnayan na daw sa embassy ng Pilipinas doon upang sumuko. Habang hindi naman matukoy ng mga otoridad o ng pamahalaan kung nasa ang bansa si Zaldico, na aniya'y posibleng gumagamit ng ibang pasaporte. Babala ni SILG sa mga nagtatagong akusado, nahahalughugin nila ang bawat sulok ng bansa para matagpuan ang mga ito. Hindi rin daw ligtas sa kaso ang mga nagkakanlong sa mga akusado. Nilinaw din ng DPWH na simula pa lamang ito sa pagpapanagot sa mga nangurakot sa pera ng bayan na para lamang sa kanilang pansariling interes. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Nagbabala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sinumang magtatangkang tumulong o magkanlong sa 7 pang may warrant of arrest na sangkot sa maanumalyang flood control projects.
Ayon sa Pangulo, may parusang kakaharapin din ang sinumang tutulong sa pagtatago ng mga personalidad na mayroong arrest warrant. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, ano ang mensahe ng Pangulo dito sa mga akusadong patuloy na hinahanap ng mga otoridad? Ito na dapat nang sumuko ng mga akusado na hinaina ng arrest warrant ng Sandigan Bayan kaysa patuloy na tugisin ng mga otoridad. Ang mga akusado ay mga individual na kinasuhan ng Sandigan Bayan dahil sa pagkakasangkot sa nasa 290 million pesos na substandard flood control project sa Oriental Mindoro na hinawakan ng umano'y kumpanya ni Zaldico na SunWest Corporation. Ayon sa ulat ng Pangulo kaninang alas 6 ng umaga sa 16 na may arrest warrant, 7 na ang nasa kustodiya ng mga otoridad. Isa rito ang naaresto ng National Bureau of Investigation habang 2 pa ang nagpahayag ng pagnanais na sumuko. Ayon kay PBBM, pananagutin sa batas ang mga individual na tumutulong sa mga akusado na magtago. Sa mga nagtatangkang tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit papaano mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Tuloy-tuloy po ito. Hindi kami titigil, hindi kami hihinto. Ang mas malaking tulong na dapat ibigay sa kanila ay pasukuin sa mga otoridad upang makasagot sa mga aligasyon na hinaharap sa batas. Samantala, may payo rin ang Pangulo sa mga akusado para maiwasan ang anumang masamang maaaring mangyari sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa kanila. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Mas maganda para sa sitwasyon ninyo na sumuko na kayo. Pagtitiyak ng punong ehekutibo, hindi hihinto ang pamahalaan sa pagpapanagot sa batas ng mga taong nasa likod ng malawakang anomalya sa flood control projects. Aga mamayang hapon, inaasahan na muling haharap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa media upang magbigay muli ng ulat patungkol dito sa hinaharap na flood control scandal ng bansa. Yan muna ang update mula dito sa Malacanang Palace. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Evan Alvarez. Samantala, nanawagan na rin si House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Bojidi III kina Zaldico at iba pang at large sa flood control scandal na sumuko na. Ito ay kasunod ng ulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 7 na sa mga may warrant of arrest ang nasa kustodiya ng mga otoridad. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang detalye sa apela ni Speaker D kay Zaldico? Natin ang pag-uulat niya ni Rosalie Coz. Mariing tinutulan ni Navotas City Representative Toby Tiangco ang mungkahing house arrest o pagpapahintulot na makapagpiyansa sa nagbitiw na kongresistang si Zaldico. Si Co ay dating House Appropriations Panel Chairperson na sinampahan ng kasong graft at malversation ng Ombudsman sa Sandigan Bayan dahil sa substandard flood control project sa Oriental Mindoro. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Payagang magkapagpiyansa umapa sa ilalim sa house arrest si Zaldico. Yan ang tugon ni Attorney Ruy Rondain sa tanong sa isang panayam kung ano ba sa tingin nito ang posibleng makapagpauwi sa bansa sa nagbitiw na Ako Bicol Party List Representative at dating House Appropriations Panel Chairperson. Legal counsel ni Co si Rondain. Si Co ay kabilang sa mga kinasuhan ng Ombudsman sa Sandigan Bayan dahil sa substandard flood control project sa Oriental Mindoro. Ipinag-utos na rin ng korte kamakailan ang pag-aresto sa kanya. Pero ayon kay Navotas City Representative Toby Tiangco, mariin itong tinututulan ang mungkahing house arrest o pagpapahintulot kay Co na makapagpiyansa.
Ayon sa kongresista, no bail ang recommendation para sa malversation at graft charges, kaya walang puwang anumang hiling na house arrest o bail. Malinaw din anya ang batas. Ilan sa pinakamabigat na kasalanan sa taong bayan ang pangungurakot at iba pang uri ng katiwalian. Hindi ito parang simpleng sakit ng ulo na pwede lang anyang magpahinga sa bahay. Tanong pa nito kung ordinaryong tao, walang lusot. Bakit kay Saldico anya, mayroon pang espesyal na hiling. Pero paglilinaw naman ni Attorney Rondain, ang mungkahing house arrest o bail ay tugon lamang nito sa isang hypothetical question. Hindi rin anya si Ko ang nagtakda ng mga kondisyong ito. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, balikan natin muli ang live report ni Rosalie Coz kaugnay sa panawagan ni House Speaker Bogie D na sumuko na si Zaldico. Rosalie, ano ang detalye sa apela ni Speaker D kay Zaldico? Ela, suportado ni House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Bogie D. III yung panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumuko na si Zaldico, gayon din yung iba pang pinaghahanap ng mga otoridad. Kaugnay pa rito ng mga kasong isinampas sa Sandigan Bayan na may kaugnayan sa mga anomalya sa flood control projects. Apat pa kabilang si Coang at large. Kasabay nito binigyang diin ng House Leader na papanagutin sa batas ang sinumang nagtatago o humahad lang sa pag-usat ng pagpapanagot sa mga nasa likod ng katiwalian. Sa mga taong kinasuhan at pinaaresto na ng korte, 8 na ang nahuli ng mga otoridad. Nirerespeto naman ni Speaker D ang hakbang ng Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works and Highways o DPWH sa Office of the Ombudsman. Kasunod din ito ng rekomendasyon ng ICI at DPWH na ireklamo ng plunder, graft at direct bribery sina dating House Speaker, Leyte 1st District Representative Martin Romualdez at Co. Sang-ayon din ito sa pahayag ni PBBM na anumang posibleng kaso ay dapat nakabatay sa kabuang ebidensya at ang Ombudsman ay dapat tumugon sa direksyong ito. Sa uli nawagan itong igalang ang proseso at suportahan ng mga institusyong may tungkulin alamin ang buong katotohanan. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Rosalie Coz. Isasagawa mamayang hapon ng Department of Justice o DOJ ang huling pagdinig sa mga reklamong kaugnay ng 5 ghost flood control projects sa unang distrito ng Bulacan. Pagkatapos ng pagdinig, hihintayin na lamang kung ano ang magiging desisyon ng DOJ sa mga reklamo. Mula sa Maynila, may report si Dante Amento live. Dante, kailan target ng DOJ na magkaroon ng desisyon at maisampa ang kaso sa korte dyan sa 5 ghost flood control projects na yan sa Bulacan? Magkakaroon na ng desisyon sa mga reklamo kaugnay ng 5 ghost flood control projects na nadiskubre sa unang distrito ng Bulacan sa kalagitnaan ng December nitong taon. Kasunod nito ay kapag may batayan ay may aakyat na rin sa korte ang formal na kaso. Mamayang hapon nga ay magkakaroon ng huling pagdinig sa mga reklamo, kabilang na ang paglabag sa anti-graft law. Inaasahan na isusumite ng mga respondent ang kanilang depensa o kontrasalaysay sa mga reklamo laban sa kanila. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, pagkatapos ito ay submitted for resolution na ang mga reklamo. Ibig sabihin, tapos na ang pagdinig at maghihintay na lang sa desisyon ng panel of prosecutors kung iaakyat sa korte ang kaso o kaya naman ay i-dismiss. Noong November 14, isinagawa ang unang preliminary investigation at walang dumalo sa mga respondent. Target ng DOJ na bago nga matapos itong taon, kapag nagkaroon ng sapat na batayan, ay meron na ring maaresto kaugnay dito sa 5 flood control projects na nadiskubre sa Bulacan. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Nanindigan si dating presidential spokesman, Attorney Harry Roque, na hindi siya mapapauwi sa Pilipinas sa pamamagitan ng Interpol Red Notice na hiningi ng gobyerno laban sa kanya. Anya, ang hakbang na ito ng pamahalaan ay politically motivated at para patahimikin ang mga kritiko ng administrasyon. Narito ang report ni Dante Amento.
Kampante si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na protektado pa rin siya sa ilalim ng International Refugee Law at hindi mapauwi sa Pilipinas. Ito ay sa kabilaan niya ng panibagong hakbang ng pamahalaan na kansilahin ang kanyang passport at paghingi ng Interpol Red Notice laban sa kanya. Ang Red Notice anya ay isang request para makipagtulungan ang international law enforcement at hindi ito arrest warrant. Hindi rin ito pwedeng mangibabaw sa obligasyon ng Dutch government sa ilalim ng Refugee and Asylum Law. Sa isang panayam inihayag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na may isinumite ng request ang gobyerno para sa Red Notice laban kay Roque. Ang dating palace official ay wanted sa Pilipinas sa kasong qualified trafficking kaugnay ng Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Dagdag pa ni Roque, alam ng Dutch authorities na siya ay asylum seeker at hindi siya pwedeng arestuhin para ibalik sa Pilipinas hanggat hindi patapos ang kanyang hiling para sa asylum. Politically motivated umano ang gobyerno sa pagpapakansila ng kanyang passport at paghingi ng Interpol Red Notice. Sumunod ito nang ihayag ni Senator Amy Marcos ang umano'y paggamit ng illegal na droga ng Pangulo at para patahimikin ang mga kritiko ng administrasyon. Naninindigan si Roque na patuloy na ipagtatanggol ang kanyang karapatan at makikipagtulungan sa mga prosesong legal. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. All set na ang mga organizer para sa idaraos na ika-2 trillion peso march sa darating na November 30 na matataong kasabay ng Bonifacio Day. Muling ipapanawagan ng mga grupo na isiwalat ang mga sangkot sa korupsyon sa pamahalaan at ibalik ang ninakaw na pondo ng taong bayan at ikulong ang mga nagnanakaw ng kaban ng bayan. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano yung detalye nitong idaraos na 2 trillion peso march? Bukod sa panawagang ibalik ang mga nawawalang pondo at papanagutin ang mga sangkot sa korupsyon, hiling ng trillion peso march movement ang pangmatagalang reforma sa pamahalaan. Kabilang dito ang agarang pagpasa ng Anti-Political Dynasty Bill, pagpapalakas ng Freedom of Information Act at pagsasabatas ng Independent Commission laban sa infrastructure corruption. Plansyado na ang ika-2 trillion peso march na isasagawa sa linggo, November 30, kasabay ng pagunita ng Bonifacio Day. Target ng grupo ang mas malaki at payapang pagpapahayag ng damdamin hinggil sa umano'y korupsyon sa mga infrastructure project sa bansa. Nagpahayag ng paglahok sa rally ang iba't ibang mga sektor sa ating bansa. Giit ng movement, mapayapang pagkilos ito at hindi nila sinusuportahan ang anumang panawagang magtulak ng military junta, revolutionary government o anumang hakbang na labag sa konstitusyon. Target ng programa na makapagtayo ng stage sa tabi mismo ng People Power Monument upang mas marami ang mga makapanood ng mga aktibidad. 6:00 pa lamang ng umaga-aga ay magsisimula na ang assembly ng mga lalahok. 7:30 naman ay magsisimula ang marcha papunta sa shrine. Susundan ito ng labor program, interfaith program, message of protest mula 11:00 hanggang 2:00 ng hapon. At 2:00 ng hapon hanggang 6:00 ng gabi ay concert performance ng iba't ibang artist. Panawagan ng grupo sa mga dadalo, magdala ng sariling inumin at pagkain kung maaari. Payong at sombrero na pananggalang sa init at ulan at garbage bag para sa sariling basura. Kasabay nito, may isasagawa ring programa sa iba't ibang lugar gaya sa Angeles City, Candelaria, Quezon, Legazpi City, Albay. Sa Visayas naman, mayroon din sa Cebu City, Tacloban City, Bacolod City, Dumaguete City, Iloilo City, at sa Mindanao, sa General Santos City, Cagayan de Oro at sa Zamboanga City. At hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang press conference ng Trillion Peso March movement dito sa Maynila. At sa munang lites, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Naka-full alert status ng National Capital Region Police o NCRPO simula sa November 28 para sa Trillion Peso March sa November 30. Ayon kay NCRPO Police Major Hazel Asilo, natanggap na ng NCRPO ang permit para sa protesta sa EDSA People Power Monument. Off-limits naman ang Mendiola sa Maynila
na malapit sa Malacanang sa anumang pagkilos o pagtitipon. Layo ng trillion peso march na maaksyonan ng mga isyu ng korupsyon sa gobyerno. Inihayag ng isang senador ang umano'y korupsyon sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Bunsod nito, isang resolusyon ang inihain sa Senado upang imbestigahan ito ng Senate Blue Ribbon Committee. Mula sa Senado, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, paano ba yung modus niyang umano'y korupsyon sa BIR na pinaimbestigahan sa Blue Ribbon? Aga binibigyan umano ng mga kawani ng Bureau of Internal Revenue o BIR ng diskwento sa buwis ang mga kumpanya. Ngunit bahagi ng diskwento ay babayaran pa rin ng taxpayer para ibulsa lang umano ng BIR personnel. Naghain si Senador Erwin Tulfo ng Senate resolution para imbestigahan ang korupsyon ng ilang mga tauhan at opisyal ng BIR. Aniya, gumagamit umano ng letter of authority o LOA ang mga sangkot na BIR personnel upang manakot at maningil sa ilang mga negosyante sa bansa. Marami pong reklamo ang nakarating po sa amin. Hindi lang po sa inyong lingkod, kundi marami po mga senador ang nilapitan na rin ng mga kumpanya. Malaki man o maliit na kumpanya, nagreklamo na po dahil ginagamit na raw po ng mga tauhan ng BIR itong LOA para mangikil. Habang abalang-abala po tayong lahat dito po sa flood control, may nangyayari pong korupsyon naman dito po sa Bureau of Internal Revenue. Ayon pa kay Senador Erwin Tulfo, hindi lang ang kanyang tanggapan na nakatanggap ng reklamo, kundi maging ang ibang mga senador tungkol sa extortion activities ng mga taga-BIR. Bunsod nito, naghain ng resolusyon ngayong umaga ang kanyang opisina sa Blue Ribbon Committee. Na-file po namin itong Senate Bill number 180, Senate Resolution number 180. Ito po ay patungkol sa directing the Senate Committee on Accountability and Public Order Offices and Investigation o Blue Ribbon to conduct an investigation in aid of legislation into the alleged misuse and weaponization of letters of authority by the personnel of the Bureau of Internal Revenue as a money-making scheme and other systematic abuses with the end in view of recommending reforms to strengthen transparency, fairness and accountability in tax administration. Aga sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay nga ng katiwalian umano ng mga BIR personnel ay ilang mga personalidad ang plano nitong ipatawag, kabilang lang dyan ang mga kawani o mga examiners, mga regional director at maging ang dating commissioner ng BIR na si Romeo Lumagi Jr. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Nananatiling stable ang core services ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Kaugnay ito ng impormasyon na mayroon umanong breach sa kanilang internal systems. Dagdag ng ahensya na activate na nila ang kanilang security protocols upang protektahan ang kanilang mga data habang nagsasagawa ng investigasyon. Sa isang post na ibinahagi ng Deep Web Connect, sinabi nitong napasok ng hacktivist group na Happy Go Lucky PH at nag-exfiltrate ng nasa 400 GB na sensitibong data mula sa DILG. Isinusulong ng Senado ang karagdagang pondo para sa libreng pagpapagamot sa mga ospital ng Department of Health. Kasabay ito ng isinasagawang deliberasyon sa Senate Plenary para sa proposed 2026 budget. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr.
Nasa 18 milyong pasyente ang inaasahang makikinabang sa Zero Balance Billing Program ng pamahalaan sa susunod na taon. Ito ay sa pamamagitan ng karagdagang pondo para sa programa na isinusulong ng Senado sa deliberasyon ng proposed 2026 National Budget. Layo ng programa na makapagbigay ng libreng pagpapagamot sa mga ospital ng Department of Health. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Finance, nagdagdag ang komite ng 9.3 billion pesos para sa naturang programa. Mula sa kasalukuyang 53 billion pesos, panukala ng Senado na itaas ito sa 62.6 billion pesos na makatutulong sa karagdagang 2 milyong pasyente sa DOH hospitals. Giit ng Senador, ang dagdag na pondo para sa zero balance billing ay hakbang tungo sa mas malusog at mas ligtas na mga komunidad. Isa rin ito sa mga pagbabagong direktang mararamdaman ng mga mamamayang Pilipino. Sa ilalim ng programa, sagot na ng pamahalaan ang lahat ng gastos ng mga pasyenteng i-admit sa mga basic o ward accommodations ng mga DOH hospital. Saklaw rin ito ang room charges, lab tests, professional fees at iba pang gastusin sa pagpapagamot. Magbebenepisyo dito ang sinumang Pilipinong pasyente anuman ang kanilang socio-economic status. Bukod dito, naglaan din ang Senado ng dagdag na 1 billion pesos sa ZBB program para sa iba pang specialty hospitals. Kabilang dito ang Lung Center of the Philippines, Philippine Heart Center, National Kidney and Transplant Institute at Philippine Children's Medical Center. Nakatakdang isa ilalim sa Senate plenary debates ang panukalang budget ng DOH sa Miyerkules, November 26. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naglabas ng ordinansa ang lungsod ng Maynila upang ipagbawal ang pagsusuot ng mga takip sa ulo at mukha kung nasa loob ng commercial, government o public establishment sa lungsod. Kabilang dito ang helmet, face mask, balaklava, sombrero, hoodies at tinted visor. Gayunman, meron pa rin namang magiging exemption tulad sa panahon ng health emergencies kapag umaandar ang motorsiklo, mga law enforcer na nasa opisyal na tungkulin, mayroong malubhang karamdaman at religious exemption. Mayroong multang 1,000 piso para sa unang paglabag, 2,000 piso sa ikalawang paglabag at 5,000 pesos pagkakakulong ng 15 araw at rekomendasyon ng revocation ng lisensya sa Land Transportation Office sa ikatlo o higit pang mga paglabag. Nagsagawa ng inspeksyon ang Department of Transportation, katuwang ang Bureau of Immigration at Office for Transportation Security upang suriin ang mga paghahanda ng Ninoy Aquino International Airport para sa nalalapit na mahabang holiday ngayong Disyembre. Ang detalye sa report ni Benedict Samson. Hapon itong Sabado na magsagawa ng inspeksyon si Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez kasama ang Bureau of Immigration at Office for Transportation Security sa iba't ibang pasilidad ng Ninoy Aquino International Airport. Layo ng inspeksyon na makita ang mga ginagawang paghahanda ng NAIA para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa long holiday sa Disyembre. Sa departure area, nakita ang mas mabilis at mas komportableng proseso ng pag-check-in ng bagahe dahil sa paggamit ng self-check-in at bag drop counters. Sa pamamagitan naman ng facial recognition at passport scanning features, mababawasan ang mahabang pila sa immigration processing, lalo na para sa mga dumarating na overseas Filipino workers o OFWs. Mas matitiyak din ang seguridad ng mga pasahero at may iwasan ng illegal entry dahil sa mga bagong security features. Sa isang pahayag, sinabi ni Acting Secretary Lopez, sa pamamagitan ng digitalization ay mas mapapabilis at mapapadali ang pangkalahatang serbisyo sa naturang paliparan, lalo at nalalapit na ang holiday season. Inaasahan naman na sa ikalawang linggo ng Disyembre ay ilulunsad na ang PRS e-gates at border control e-gates sa NAIA. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Abiso sa mga motorista, magpapatupad ng dagdag bawas sa presyo ang mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, November 25. Base sa anunsyo ng mga oil company, tataas ng 60 centavos ang kada litro ng diesel, habang bababa naman ng 20 sentimos ang kada litro ng gasolina at dagdag na piso at 30 sentimos din sa kerosene. Ang panibagong oil price adjustment ay bunsod pa rin ng pabago-bagong presyo ng langis sa international market.
Nagsisimula na ngayong araw ang registration para sa mga benepisyaryo ng 20 pesos na bigas. Layo nito na magkaroon ng database ang Department of Agriculture para sa mga benepisyaryo ng murang bigas. Ang iba pang detalye ihahatid ni Benedict Samson live. Benedict, para saan at hanggang kailan aarangkada yung registration? Pesos. Atin pong babalikan ang ulat na yan ni Benedict Samson. Nagsagawa ng radio challenge at pagbabantay ang Philippine Coast Guard sa dalawang China Coast Guard ships na nasa Bajo de Masinloc kahapon November 23. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, natagpuan ng BRP Cabra ang CCG vessel na may hull number 4305 at 3305 ng 26.22 nautical miles sa silangan ng Bajo de Masinloc at 93.63 nautical miles naman sa kanlurang hilagang kanluran ng Palawig, Zambales. Sa radio challenge ng PCG, iginiit nito ang karapatan ng Pilipinas sa karagatang sakop nito. Sinabihan ng PCG ang CCG vessels ng kanilang paglabag sa Philippine Maritime Zone Act, paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 Permanent Court of Arbitration ruling. China Coast Guard 4305 and China Coast Guard 3305. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra MRRV 4409. You are advised that you are currently sailing within the Philippines Exclusive Economic Zone. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to cease and desist from conducting illegal maritime patrols within the Philippine Exclusive Economic Zone. Your illegal activities would be reported to higher authorities. Over. Nagsisimula na ngayong araw ang registration para sa mga benepisyaryo ng 20 pesos na bigas. Layo nito na magkaroon ng database ang Department of Agriculture para sa mga benepisyaryo ng murang bigas. Balikan natin ang report ni Benedict Samson live. Benedict, para saan at hanggang kailan aarangkada ang registration? Magandang tanghali, Aga. Ayon sa Department of Agriculture ay hanggang sa katapusan ng Pebrero ng susunod na taon. Ito nga ang registration para sa mga benepisyaryo. Nagsimula na ngayong araw ang registration ng Department of Agriculture para sa mga benepisyaryo ng 20 pesos na kada kilo ng bigas master list system sa lahat ng Kadiwa store at P20 outlet. Layo na naturang programa na magkaroon ng database ang departamento para sa detalye ng mga benepisyaryo. Sa pamamagitan ng P20 Finder, magkakaroon ng QR code ang isang rehistradong benepisyaryo na siyang i-scan kapag bibili ng bigas sa mga P20 retail store o Kadiwa ng Pangulo. Makikita rin sa master list kung ilang kilo na ng 20 pesos na bigas ang nabili ng isang beneficiary. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., isa sa pangunahing pagsubok sa rollout ng 20 pesos na kada kilo ng bigas ay ang logistics. Ngunit wala namang kakulangan sa supply ng bigas. Main challenge is still logistics, no? Supply is not an issue. Alam niyo naman, ilan ulit na namin sinasabi, marami tayong bigas at hanggang ngayon marami pa tayong bigas. At tuloy-tuloy pa rin ang bili ng NFA at by mid-February next year is harvest season na naman, no, ng ating mga farmers rice, no, until May. So talagang marami. Aga, kahit wala pang QR ay makakabili pa sa ngayon ng 20 pesos na kada kilo ng bigas ang mga benepisyaryo. Ngunit pagdating ng March 1, 2026, dapat ay registered na bago sila pagbentahan sa anumang tindahan nito. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson.
Huli ng bagyong Verbena ang taglay nitong lakas habang kumikilos patungo sa Caraga Region. Sa ngayon ay nakataas ang wind signal number 1 sa ilang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao dahil sa bagyo. At para sa iba pang detalye kaugnay sa bagyong Verbena, narito ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Patuloy pa rin po nitong binabaybay yung karagatan patungo dito sa area ng Caraga Region. Huli pong namataan yung sentro nito sa layong 205 kilometers east-southeast ng Surigao City, Surigao del Norte. Taglay pa rin ito yung lakas ng hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 55 kilometers per hour. Pakanluran po yung pagkilos nito sa bilis na 15 kilometers per hour and makita natin dito sa ating satellite animation na bagamat yung sentro nito ay nandito pa sa karagatan, yung rain bands po nito ay nakakaapekto na sa malaking bahagi ng Visayas, maging sa areas din ng Mindanao at sa may southern portion ng Southern Luzon. So expect po natin ngayon maging bukas makakaranas po tayo ng mga malalakas na pagulan na dala ni bagyong Verbena and meron din po mga bugso ng mga malalakas na hangin lalong-lalo na dun sa areas malapit sa center track nito. And bukod din po dito kay bagyong Verbena, itong shear line na nakakaapekto sa may silangan ng Luzon ay magdudulot din po ng significant or mga malalakas na pagulan mostly sa malaking bahagi or sa eastern section din ng northern at central Luzon. So malaking bahagi po ng ating bansa yung pinag-iingat natin dahil po lalong-lalo na sa mga pagulan na dulot ng shear line at ng bagyong Verbena. At ayon nga po dito sa ating latest forecast track analysis, generally magiging west-northwestward yung pagkilos ni bagyong Verbena. Ngayon po, nasa karagatan pa yung sentro nito but anytime this afternoon or evening ay maglalandfall ito dito sa area ng Caraga. And then, today until tomorrow ay tatahakin naman po nito itong central portion ng ating bansa or dito sa area ng Visayas patungo dito sa bahagi ng northern Palawan. During the passage po nito ni bagyong Verbena dito sa bahagi ng northeastern Mindanao and Visayas, nakikita natin ma-maintain nito yung intensity nito o yung category nito as a tropical depression. And kapag po ito ay nandito na sa bahagi ng Sulu Sea or West Philippine Sea, ay mag-i-intensify po ito into a tropical storm. Again, sa ngayon po is malawak yung rain bands na dala nito ni bagyong Verbena. So muli po expect natin yung mga pag-ulan is kailangan po nating i-highlight dito sa malaking bahagi ng Visayas, Southern Luzon and also sa area din po ng Mindanao. Kung mapapansin po natin, ikukumpara natin yung intensity naman nito kumpara sa mga nakaraan pong bagyo is hindi po ganun kalakas yung hangin na dala ni bagyong Verbena. But kailangan pa rin po natin itong i-consider dahil depende pa rin po yung epekto nito sa vulnerability ng mga lugar. Kung saan yung hangin po na dala as a tropical depression, posible pa rin itong magdulot ng mga minimal to minor damages lalong-lalo na doon sa mga structures natin na gawa sa light materials. Kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. And then, nakita naman po natin by Wednesday morning ay nandito na si bagyong Verbena sa may West Philippine Sea. So kaugnay po ng hangin na dala nito, meron tayong nakataas na wind signal number 1 sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, northern portion ng Palawan kasama na yung Cuyo, Calamian at Cagayancillo Islands, sa mainland Masbate, maging sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, maging sa Dinagat Island, Surigao del Norte, northern portion ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, northern portion ng Agusan del Sur at sa eastern portion ng Misamis Oriental. During the passage po nito ni bagyong Verbena, most likely yung highest possible wind signal na ikita natin is wind signal number 1 for the area of Visayas and Mindanao. But posible po kapag nag-intensify pa ito into a tropical storm, ay mag-raise po tayo ng wind signal number 2 dito sa may northern Palawan area sa mga susunod po na issuance natin kapag natuloy or nag-intensify pa ito.
And bukod po dito, makakaranas din ng mga bugso ng mga malalakas na hangin yung bahagi po ng Luzon, Visayas, Surigao del Sur, Misamis Oriental, Misamis Occidental at Zamboanga del Norte. And magpapatuloy po yung bugso ng mga malalakas na hangin nito hanggang bukas and by Wednesday. So bukod po dun sa mga areas natin under wind signals, due to amihan yung areas din po ng Luzon, makakaranas din po sila ng mga bugso ng mga malalakas na hangin. And sa kasalukuyan naman po, ito yung as of 11 a.m. natin na nakataas ng mga heavy rainfall warnings na in-issue ng ating mga PRSD. So sa ngayon po, meron na tayong nakataas na red warning for the area of Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, and Southern Leyte. Samantalang may orange warning naman po for Dinagat Islands, ilang areas ng Surigao del Sur, Cebu, Bohol, maging ilang bahagi din po ng Iloilo. And yung bahagi din po ng Negros Provinces, Siquijor, ilang bahagi ng Agusan del Norte and Agusan del Sur, maging ito ding ilang bahagi pa ng Capiz at Iloilo ay meron na din po tayo nakataas na yellow warning. Ito pong warnings na to ay ito yung sa kasalukuyan na nararanasan ng ating mga kababayan, and nag-update po yung ating mga regional offices every 3 hours ukol po sa mga warning na ito. Para naman po sa mga pagulan, ito naman yung ating heavy rainfall outlook. Ito yung 24-hour duration na posible po nating maranasan na dala po ng mga pag-ulan. So today to tomorrow noon, posible po yung 100 to 200 millimeters of rainfall na dala ni Bagyong Verbena dito sa bahagi ng Eastern Visayas, maging sa Albay, Sorsogon, Masbate, maging sa Cebu, Bohol, Negros Occidental, sa Capiz, Iloilo, maging sa bahagi din ng Dinagat Islands, Surigao del Norte, dito din sa area ng Agusan, dito rin sa area ng Surigao del Sur. Samantala, for the rest of Visayas naman, maging dito din sa bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, dito sa bahagi ng Romblon, Occidental Mindoro, Palawan, maging sa Misamis Occidental, Misamis Oriental, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Lanao del Norte at Bukidnon, posible naman po yung 50 to 100 millimeters of rainfall. Dulot ito ni Bagyong Verbena. So may kita po natin ngayon hanggang bukas, malaking areas na po o yung buong bahagi na ng Visayas, yung northern part ng Mindanao and yung bahagi din ng southern Luzon, yung makakaranas po ng mga malalakas na pag-ulan. And bukod din po dito, ang shear line magdudulot din ng mga pag-ulan sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, maging sa area din ng Marinduque at Oriental Mindoro. Samantala, tomorrow noon naman po hanggang Wednesday noon, by this time po si Bagyong Verbena most likely ay nandito na banda sa may Panay Island patungo po dito sa northern Palawan. So patuloy po yung mga pag-ulan na ating mararanasan, 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa Panay Island, maging sa Negros Occidental, Oriental Mindoro at Romblon. Samantala, 50 to 100 naman dito sa ilang areas pa ng Eastern Visayas, maging dito din sa Bicol Region, sa area ng Palawan, Occidental Mindoro at nalalabig bahagi pa po ng dito sa may Cebu, Bohol, Negros Oriental at sa area din po ng Siquijor. And kasabay po nito kapag po itong si Bagyong Verbena na ay nandito banda sa may bandang Panay Island, is yung shear line din po natin is magiging mas mataas po yung rainfall na idudulot for most parts of northern and central Luzon, maging dito din po sa Metro Manila. So posible po ang 100 to 200 millimeters of rainfall sa Cagayan, Isabela, maging sa Aurora at Quezon. Samantala, 50 to 100 naman sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Rizal at Laguna. So expect po natin ngayon hanggang bukas is malalakas po talaga or mataas po yung volume ng mga pag-ulan na mararanasan natin sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya po makipag-ugnayan po tayo sa ating mga LGU para dun sa mga aksyon na kailangan natin gawin para po sa ating kaligtasan, dahil again, magiging mataas pa rin po yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na din dun sa mga areas natin na malapit sa ilog, sapa, sa mga bulubunduking lugar kung saan mas prone po sila sa mga flash floods at landslides.
While from Wednesday noon naman to Thursday noon, kung saan nasa West Philippines na si Bagyong Verbena, meron pa rin pong 50 to 100 millimeters of rainfall sa area ng Palawan at Occidental Mindoro. At ang shearline naman, patuloy pa rin magdudulot ng mga pag-ulan, posible yung 100 to 200 sa Cagayan, and 50 to 100 naman sa Apayao, Kalinga, Isabela at Aurora. At sa kasalukuyan po, ang gale warning natin ay nakataas sa area ng Batanes. Ito po ay dulot ng amihan at magiging katamtaman hanggang sa maalo naman po yung lagay ng ating karagatan for the rest of the country. At para naman po sa additional information, maaari po nating bisitahin itong website na hazardhunter.georis.gov.ph. Ito po ay para malaman natin din yung ating susceptibility or magkaroon po tayo ng assessment sa ating mga lugar ukol po sa susceptibility nito sa mga flood or sa mga pagbaha po dito sa ating specifically sa mga lugar po natin. Lalong-lalo na ngayon kung meron tayong ina-expect na significant rainfall. Kansilado ngayon ang biyahe ng ilang sasakyang pandagat at bunsod ng masamang lagay ng panahon na dala ng Bagyong Verbena. Sa Sorsogon City, nagkansila na rin ng klase sa mga paaralan bilang pag-iingat sa banta ng bagyo. Mula sa Sorsogon City, makibalita tayo kay Resty Gosmo Live. Resty, ano-anong mga pantalan ba ang nagkansila ng biyahe ng mga barko dahil sa bagyo? Sa ngayon aga ang pantalan ng Matnog, Bulan at Pilar dito sa Sorsogon ay nagkansila na ng kanilang mga biyahe ng barko. Kansilado ngayon ang biyahe ng ilang sakyang pandagat bunsod ng masamang lagay ng panahon na dala ng Bagyong Verbena. Batay sa 8 AM advisory ng Philippine Port Authority, kasama sa mga kansilado ang biyahe ng barko sa ilang mga pantalan kabilang na ang Batangas, Mindoro, Marinduque, Quezon, Palawan, Bohol, Masbate, Panay at Guimaras. Gayon din ang sa pantalan ng Negros Occidental, Biliran, Samar, Western at Southern Leyte, pati sa Surigao, Agusan at Davao. Paglilinaw ng PPA, hindi sila ang nagkakansila ng mga biyahe kundi ang otomatikong naglalabas ng no-sail policy ang Philippine Coast Guard kapag may banta ng masamang panahon upang makaiwas sa anumang aksidente sa karagatan. Para sa kumpletong listahan ng mga kansiladong biyahe, maaaring i-check ang Facebook page ng Philippine Port Authority. Sa inilabas na abiso ng Coast Guard Station Sorsogon, pinagbabawalan muna na ang mga sasakyang pandagat na bumiyahe patungong mainland Masbate, Surigao del Norte at Tibon na pawang nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Nag-abiso na rin ang Coast Shipping Company na kansilado ang biyahe ng kanilang barko mula Mobo, Masbate, papuntang Calaveria, sa isla ng Burias at bayan ng Piodoran sa Albay. Samantala, kansilado na rin ang face-to-face classes sa mga paaralan sa lahat ng antas dito sa Sorsogon City, batay sa anunsyo ng lokal na pamahalaan. Simula namang kagabi ay nakaranas na ng mga pag-ulan dito sa Sorsogon dahil sa epekto ng bagyo. Mamayang hapon ay inaasahan naman ang mas malalakas na pag-ulan matapos isailalim ng pag-asa sa orange rainfall warning ang buong lalawigan. Maraming salamat, Resty Gosmo. Matapos ang kanyang matagumpay na pagsabak sa katatapos lamang na 2025 Miss Universe pageant, nakatakdang bumalik sa Pilipinas mamayang gabi si Miss Universe third runner-up Atisa Manalo. Base sa anunsyo ng Miss Universe Philippines, inaasahan darating ng Pilipinas si Atisa mamayang pasado alas 11 ng gabi. Kahapon sana ang nakatakdang homecoming ni Atisa, subalit dahil sa ilang adjustment ay naurong ang schedule ng kanyang pag-uwi mamaya. Muli naman nagpasalamat ang Miss Universe Philippines sa lahat ng mga sumusuporta at nagmamahal kay Atisa Manalo. Isang natatanging gabi ng tawa, kilig at OPM ang inihatid ng iconic OPM couples kasama ang mga rising artists
na siyang nagpainit ng entablado at naghatid ng tuwa sa mga manonood sa concert kagabi sa Araneta Coliseum. Narito ang report ni Mia Alonzo. Muling bumida sa entablado ang mga OPM icons, hatid ang mga classic love songs na hinangaan, minahal at patuloy na pinakikinggan ng lahat. Napuno ng saya ang buong Araneta Coliseum kagabi sa muling pagsasama ng iconic OPM couples na sina Jessa Zaragoza, Dingdong Abanzado, Ogie Alcacid at Regine Velasquez Alcacid. Hatid ang kanilang mga signature songs na muling nagpaalala kung bakit sila minahal ng kanilang mga tagahanga. Let me just say, na nakakataba talaga ng puso na marinig mo na kinaawit yung awitin mo ng ibang ng audience, di ba? Lalo na kung unison sila. Pero yung ma-feel mo or makarelate sila it's a special experience. As an artist, I am very much appreciative of that. Na until now, yung song buhay pa. And tsaka palagi nire-request sa mga shows namin. Talagang parang sinasabi nila na kapag naririnig daw nila yung mga awitin namin, parang bumabalik din sila dun sa mga nakaraan nila. May mga memories bawat song, nostalgia. Itinuturing din nilang isang lakas at bentahe ang pagtatanghal bilang magkapareha dahil dito nila naipakikita ang mas malalim na koneksyon at chemistry nila sa entablado. I always enjoy performing with my husband. I think for me it's an advantage because madaling kumanta with him because he complements my voice. Also, alam na namin yung isa't isa. Alam ko kung kailan ako hihirit. Alam niya kung kailan siya hihirit. Nagtitinginan lang kami, nagbibigayan kami. It's always an honor to sing with you. And of course, as I always say, I'm a big fan of my wife. And at the same time, when we get to sing our songs that our audiences have fallen in love with and made their own, so that kind of harmony, with us and with our audience is very, very precious. Mula sa mga birit na kinasanayan hanggang sa mga sweet duets na nagpakilig sa buong arena, ramdam ang energy, pagkikasingalong at tawa ng hatid ng mga fans habang inaalala ang panahon ng mixtape, love letters at radio dedication, dala ng malalim na vibes at liriko ng mga kanta. Hindi rin nagpahuli ang rising artist sa paghahatid ng kakaibang vibes sa mga manonood. Ang bandang Letters from June naman, hindi lamang hinangaan ang performance ng mga batikan, kundi nagsilbing inspirasyon para mas pagbutihin pa ang kanilang sariling journey at makasabay sa mga legendary na artista ng OPM. Grabe, kasi preparation pa lang po, we have to really nail the preparation, the rehearsals, kasi hindi nga po talaga basta-basta yung mga kasama namin. And hindi lang din po basta-basta yung venue na pagpa-performan namin. What we learn from them is that the level of professionalism when it comes to performing in the industry is something that is learned through experience. It doesn't happen overnight. And you really need to work hard for it. Samantala, nagbigay naman ng payo ang mga OPM veteran sa mga bagong sumisibol na mga mang-aawit. Very important is you have to be original. You have to be authentic. Kumbaga, distinct. Yung tipo maghahanap ka hanapin mo talaga yung sarili mo na kakaiba ka, na meron kang sariling ambag mo sa industriya. It's not enough that you're good. Kasi maraming magaling, sa totoo lang. Maraming magagaling kumanta. But you have to have the right attitude sa performance mo. The heart for it, the passion for it. And kailangan totoo eh. Yeah, it has to be real. And also, importante din yung marunong kang makisama sa mga taong sa paligid mo. I hope they have a sense of history. Of OPM music.
Because that is so important. That they don't forget, that they realize, maraming nauna. Marami silang ginawa para sa amin lahat. Huwag niyong kalimutang lumingon sa pinanggalingan ninyo. Because knowing your history is very important. History, if you know your history, that's where our culture comes from. So what he was saying na maraming nauna sa atin, it's wonderful to be able to know these people who actually pave the way for us, to make it easier for us and for our voices to be heard. Kasi kung hindi yung inumpisahan ng mga naunang artists, hindi natin ma-enjoy kung ano yung nai-enjoy natin ngayon. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 11, Versikulo 23 na nagsasabi, ang nasa ng matuwid ay buti lamang, ngunit ang hintay ng masama ay puot. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.